Taong Walang Kamatayan, Kanole Horror Story. Naglalambingan sa ilalim ng malakas na ulan si Joya at si Madelo. Kahit na malakas ang ulan, hindi ito alintana sa kanilang paglalambingan. Ayon nga kay Madelo, ito na daw ang pinaka-perpektong buhay niya sa mundo. Hindi man sila mayaman, salat man sila sa pamumuhay. Ang importante kay Madelo, kasama niya ang kanyang asawa at meron silang nakakain sa araw-araw. Uy, dalian mo! Lumalakas na lalo yung mga kidlat. Nakakatakot. Wika ni Madelo kay Joya. Si Joya kasi ay ayaw pang umahon kahit na napakalamig na ng simoy ng hangin at lumalakas na ang kidlat, ayaw pa rin niyang tumigil sa pagligo sa ulan. Ay nako, napakasarap talaga sa pakiramdam na meron kang ganitong kagandang asawa, mabait pa, at higit sa lahat, hindi maarte. Salamat at nakilala kita, Joya. Oh, ano namang binubulong mo dyan? Sabi ko salamat kasi nakilala kita. Alam mo, Joya, hindi talaga ako makapaniwala eh. Yung isang katulad kong nakatira dito sa gilid ng bundok na namumuhay sa pag-uuling, sa pangangaso, pinatulan ng isang katulad mo. Ano bang nakita mo sa akin? Sus naman, Madelo. Tama na nga yan. Palagi na lang ganyan ang tanong mo. Alam mo naman kung anong isasagot ko, di ba? Sige na nga. Pasok na tayo. Habang naglalambingan ang mag-asawa, naparaan ang dalawang magkapatid na si Joaquin at si Berto. Ayon kay Berto, napakagandang babae raw ng kayakap nung lalaking yon, kaya't hindi nito maiwasan na mainggit sa sitwasyon. Grabe namang ganda nun, Joaquin. Oo nga eh. Napakaswerte naman ng lalaking yon. Isipin mo, Berto. Yung taong yon, dito lang naninirahan, pinatulan ng ganong kaganda. Huwag ka mag-alala. Magsasawa din yun sa buhay dito. Maraming lamok dito, Joaquin. Pero alam mo, Berto, meron ako naiisip eh. Ano naman yon? Naisip ko kung gamitin kaya natin yung pera natin, yung iniwan sa atin ng papa, para yung babaeng yun mabigyan natin ng magandang buhay o ano? Ha? Oo nga no? Sige, tara punta natin. Lumapit ang magkapatid na Joaquin at Berto sa bahay nila Madelo at Joya, tapos kumatok. Tao po! Tao po! Kabilis naman yatang nakatulog. Baka ka mo nakakumot. Nakaibabaw na yung lalaki. Ano yun? Ay, magandang gabi sa inyo. Napadaan lang kami rito kasi napansin namin merong bahay. Ako nga pala si Joaquin. Madelo nga pala. Anong atin, Joaquin? At ako naman si Berto. Anong atin? Napansin lang namin, meron palang bahay dito. Hindi ba, Joaquin? Ilang beses tayong padaan-daan dito, pero ngayon lang natin napansin yung bahay na to. Para bang itinatago sa kadiliman eh. Hindi, Brad, biro lang. Kaya kami napadaan. Lamig na kaming dalawa ng kapatid ko eh. Baka naman pwedeng makikape. Tsaka, yung lupa pala sa gawin dyan, yung merong taniman ng malawak na pinya, amin yun ng kapatid ko si Joaquin. Sa inyo pala yun. Oo, amin yun. Kaya nga pag gusto mo ng matamis na pinya, pumunta ka lang doon. Lagi naman kaming nandyan, kaya lang talaga pinagtataka namin may bahay pala rito. Kailan ba to tinayo? Berto,
Matagal na to eh. Sa totoo lang, pamana pa ito sa akin ng tatay ko. Ganun ba? Medyo malayo pa kasi lakarin eh. Baka naman pwede mo kaming papasukin. Una pa lamang ay duda na si Madelo kay Berto at kay Joaquin. Kahit na sabihing hindi nila nakikita ang asawa ni Madelo ng mga oras na yon dahil sa kwarto, gumagala ang mata ng magkapatid na animoy merong hinahanap nung mga oras na yon. Ito kape. Pasensya na kayo walang asukal yan eh. Ayos lang. Mukha naman kasing matamis tong nasa bahay mo eh. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin mukhang matamis yung amoy ng bahay mo. Hanggang dito, nakakarating yung amoy ng pinya namin, di ba, Joaquin? Oo nga no. Napakabango talaga. Pare, ano bang trabaho mo? Ito, nagpuputol ng puno, naguuling, nagbababa ng bunga ng kagubatan, tapos nangangaso, nanguhuli ng mga manok ng kagubatan, basta lahat ng pwedeng kainin. Ginagawa ko para mabuhay lang kami. Pare, kung hindi mo mamasamain, baka gusto mong magtrabaho sa farm namin. Sino sila, Madelo? Si Joaquin tapos si Berto, tama? Magandang gabi ho. May kasama ka pala rito pare. Oo, asawa ko si Joya. Kaya naman pala amoy matamis dito sa loob kasi talaga palang merong matamis. Mga brad, pasensya na talaga kayo Wala kasing asukal yan Ayos nga lang yun brad. Amoy matamis naman Bango, amoy bagong ligo pa. Sa mga sinasabi ng magkapatid ay hindi ito nagugustuhan ni Madelo. Kulang na lang ay palayasin niya ang magkapatid. Pero nagkusa na silang umalis nang nakakahalata na si Madelo at nagpapasaring na ito ng salita. Paglayas ng magkapatid na Berto at Joaquin, kanilang pinagplanuhan kung paano ba nila kukunin ang babae sa mga bisig ni Madelo. Wala yun. Naniniwala ako Berto na yung babaeng yun magsasawa din yan sa kahirapan. Lilipat din yan sa taong may pera. Yun ang gawin natin. Yun ang pagkakataon natin. Joaquin, pag ba lumipat sa atin yan, ano? Ikaw ba mapapangasawa o ako? Ba'y tinatanong pa ba yan? Di syempre dalawa tayo. Dalawa tayo? Pwede ba yun? Bakit naman hindi? Talagang ganun, diba? Tali, yun lang din naman ang gusto ng babaeng yun. O di ibibigay din natin yung gusto niya, diba? Kapatid talaga kita. Naunawaan mo talaga yung takbo ng isipan ko. Makalipas pa ang 3 mga araw ay bumalik si Joaquin at si Berto sa bahay nila Madelo at nagkataon naman na nag-iisa lang si Madelo doon dahil ang kanyang asawa ay namili sa ibaba. Brad, magandang araw. May dala kasi kaming pinye, tapos may inihaw na manok, tsaka may konting may inom. Sa palagay namin, mukhang malungkot ka rito Hindi Brad, ayos lang. Hindi, malungkot ka Brad baka naman gusto mong pasayahin natin ang araw mo ngayon nakakahiya naman sa inyo. Hindi, ayos lang yun, di ba Berto? Ayos lang yun Brad. Pag kaming magkapatid ang nag-aya, asahan mo, tiba-tiba. Kaya nga yung mga kababata namin, nawiwiling pumunta rito sa pinyahan namin siguro napapadaan mo minsan, di ba? Oo, yung maraming mga lalaki. Napapadaan ko nga. Yun nga yun. Kaya nga wala sila ngayon hindi dumalaw. Dahil dyan, ikaw ang pasasayahin namin. Hindi ba Joaquin? Di ba? Oo naman. Ano pare? Simulan na ba natin inuman? Napapayag nila noon si Madelo dahilan kung bakit naglatag ito ng lamesa sa ilalim ng malaking puno
at napansin ng dalawang magkapatid na Joaquin at Berto kung bakit wala yata si Joya. Pare, bakit parang nag-iisa ka yata? Si Mrs. ko bumili lang dyan sa baba. Medyo nagsasawa na kasi sa pagkain ng lamang gubat ba? Ganun ba? Naku pare, bakit pinababayaan mo yung asawa mo? Baka mamaya maharang pa yan ng kung sino. Oo nga naman pare, ba't pinababayaan mo yung asawa mo? Huwag ganoon kung asawa ko yun, isasama ko yun hanggang sa CR kahit na nagdudumi ako. Ganun ba? Hindi ko naman kasi iniisip yun. Tsaka, tiwala naman kami sa mga tao. Sige, ituloy na ang inuman. Nang medyo nagkakalasingan na sila, saka palang bumalik ang babaeng si Joya. Tapos iba na ang tingin ng magkapatid kay Joya, para bang babaeng nakasuot ng bikini. Nariyan na pala pare yung asawa mo parang naglalakad sa gilid ng dagat pare, biro lang Di pare, ayos lang yun pareng Joaquin. Hindi ko naman kayo masisisi pare. Talaga namang maganda talaga yung asawa ko. Tagay pa. Ano to? Bakit nagiinuman kayo, Hamadelo? Ikaw naman. Ipasok mo na dun yan. Sige na, mamaya matatapos na kami. Siya nga pala. Joya, pasensya ka na't naaya lang namin si paring Madelo na uminom. Malungkot kasi kaming magkapatid. Hindi kami dinalaw ng mga kababata namin, kaya si paring Madelo na lang ang dinalaw namin. Tsaka wala namang masama, diba? Magkapit bahay naman tayo. Ay nako, Madelo, sa susunod, ayoko nang maulit yan, ha? Hihiwalayan kita pag nangyari yun. Ikaw naman Sige na, hindi na to maulit. Pangako. Hindi na to maulit. Pangako yan sa'yo, Joya. Pagkatapos nilang mag-inuman ay umuwi na ang magkapatid na Joaquin at Berto. Joaquin! Oy! Lasing na! Yabang-yabang mo. Hamon ka ng hamon ng inuman hindi naman pala natin mapapatumba sa inuman yung Madelo na yun. Parang di man lang tinamaan. Huwag ka mag-alala. Hindi naman si Madelo sadya natin doon Yung asawa niyang maganda. Narinig mo yung sabi? Pag naulit pa daw yun, hihiwalay na raw. Pagkakataon na natin yan. Araw-araw tayo pupunta doon. Dadalhan natin ng masasarap na pulutan at inumin niyang si Madelo para hiwalayan siya ng asawa niya. At pagkakataon na rin natin yun, para nang sa ganon mapunta sa atin yung magandang babaeng yan. Tara natin, nagsusuka na ako. O ano, Madelo? Ha? Sabi mo hindi ka umiinom. Oo naman. Ngayon lang naman nakakaya kasi doon sa dalawang magkapatid. Pinuntahan pa ako rito. Kapag naulit yan, Madelo, ha? Tandaan mo to, hihiwalayan na kita. Alam mong ayoko sa lahat yung naglalasing, di ba? Oo na. Hindi na mauulit yun. Pagluto mo na nga ako, sige na. Ikaw ang magluto. Kahit nalasing noon si Madelo, siya pa ang nagluto. Ibig sabihin lang noon ay mahal na mahal niya ang kanyang asawang si Joya. Lumipas pa ang isang araw, nariyan na naman ang magkapatid. Pare, kamusta? Pasensya ka na nung nakaraan. Ayos lang yun. Anong atin? Wala naman. Napadaan lang kami at pupunta kami sa farm. Nga pala, magpapapitas kami mamaya Baka gusto mong humingi, punta lang kayo doon. Oo, sige. At ayayin ko mamaya si Mrs. Pagdating ng tanghali ay nagpunta roon si Joya at si Madelo. Dito nila nakita ang kalawakan na pananim na pinya ng magkapatid. Marami silang mga tauhan. Kinakausap nila ang mga tauhan pero lahat sila ay walang kibo. Na animoy, nakatape ang kanilang mga bunganga. Ano kayang problema ng mga yun? Bakit hindi nagsasalita? Ay nako, para bang meron silang nililihim? Hayaan mo na. Ano ba kasi tinatanong mo? Hindi naman yun importante.
Hindi nga, pero nakapagtataka naman kasi. Bakit ganun? Ay, pare! Andiyan pala kayo. Oo, nandito kami. Hihingi sana kami ng pinye. Sige, kunin mo lahat ng gusto mo dyan, pare. Binigyan sila ng 4 na piraso ng pinya. At nakita noon ni Joya yung gumagapang na kulay puting manok na isang native. Dahil sa buntis si Joya ng panahong yun, tila ba naglilihi siya sa manok. Berto, pwede bang mahingi yung manok na yun? Ayun yung gumagapang, yung kulay puti. Ayan lang ba? Walang problema, kunin mo. Dali-dali namang nagbigay noon si Berto kay Joya at ipinahuli niya ito kay Madelo. Pag-alis ng mag-asawa, nakaisip na naman ng paraan ang magkapatid na Joaquin at Berto kung ano ang susunod na gagawin nilang propaganda upang tuluyan ng maghiwalay si Joya at si Madelo. Alam ko na, manok ah. Mahilig pala sa native na manok ang babaeng yon ah. Oy, manghuli ka ng marami dyan, Berto. Pagkatapos natin magpapitas, dalhin natin yan sa kanila. Piliin mo yung matataba. Ba? Sige. Pagkatapos nga nilang magpapitas, ay nagtungo na ang magkapatid doon. Pare! Nakita ko kanina nagpahuli ng manok si misis mo para bang gusto niya ng manok. O ito, sinamahan ko na rin ng ilang pinya. Uy pare, binabati nga pala kita kasi ang dami mong napapitas. Barya-barya lang yun. Barya pa yun? Ang dami na. Para sa akin, barya lang yun. Yung kikitahin namin sa pinya, wala pa yun. Hindi mo lang alam, paring Madelo. Talagang napakaraming naipamana sa amin ni Papa. Di ba, Berto? Totoo yun. Totoo. Hindi lang yan ang farm namin. Kaya lang madalas kami dito. Medyo malapit to sa amin Yung ibang farm namin, pare, nasa malayo. Meron din kaming mga manukan, kalabawan, bakahan, kambingan, palaisdaan at malawak na bukiran, pare. Talaga? Oo pare, kung gusto mo nga magtrabaho ka dun sa isa naming farm. Sama mo yung asawa mo, kesa nagtsatsaga kayo rito. Baka mamaya may aswang pa rito. Aswang? Oo pare, aswang. Di ka ba naniniwala sa mga aswang? Naniniwala? Yun naman pala Kesa rito pare, di naman mawawala tong mga pag-aari mo rito Kung magtatrabaho ka sa may farm namin, nandun kayo sa kapatagan, sa maraming tao. Doon, kahit na anong mangyari, sagutin namin kayo. Ano pare, gusto mo? Gusto ko sana pare, pero hindi pwede. Kasi pamana sa akin to ng tatay ko na minanapan niya sa lola ko. Sa totoo niyan, dito rin kami tumira ng lola ko at saka ng tatay ko. Kaya lang parehas na silang wala Ganon ba? Ikaw bahala pare. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Tara na, Joaquin. Paano pare? Alis na kami. Mag-iingat kayo rito Napaisip noon si Madelo, mukhang tama nga yata yung sinasabi ng magkapatid. Tama nga yata na tanggapin ang offer nila. Ganun pa man, merong bumubulong noon sa isip ni Madelo na wag niyang tatanggapin ang offer ng magkapatid dahil ito ay isang napakalaking patibong. Hindi na pala, Joya. Bakit nagbago isip mo? Para kasing may naririnig ako Huwag ko raw tatanggapin yung offer. Patibong daw to Ano na naman yun? Ikaw talaga, Madelo. Nandyan na ang pagkakataon. Ayaw mo pang kagatin. Tsaka, mabait naman yung magkapatid. Oo, mabait. Kaya lang nung una, hindi ko rin gusto yung ipinakita nila sa atin. Para bang hinuhubaran ka sa tingin. Ang likot-likot talaga ng isip mo, Madelo. Wala yun. Basta, ayokong tanggapin. Magagalit ang lola at saka ang tatay. Bahala ka nga. Sige, dito na lang tayo. Makalipas pa ang 3 araw, bumalik ang magkapatid. Medyo nakainom na tapos nakasinghot.
may bitbit silang masarap na pulutan tapos hindi pa nabubuksan na alak. Magandang araw pare. Nabiting kasi kami ng kapatid ko sa inuman eh. Baka naman pwede tayong magtagay. Naku mga pare, hindi na pwede. Nagagalit yung asawa ko, baka pwedeng sa susunod na buwan na lang. Medyo mainit pa eh, palamigin muna natin. Ganun ba? Joaquin, hinihiya yata tayo nito eh. Hindi naman sa ganun Berto. Sana'y maintindihan nyo, sana naman kahit paano. Mapagbigyan nyo ako sa ngayon. Hindi! Hinihiya mo kami paring Berto, lasing ka na eh. Paano ko pa kayo pagbibigyan? Hindi! Hinihiya mo kami! Bakit? Pangit ba kaming kainuman? Ha? O pare, huwag ka sumisigaw. Hindi! Ayaw tayong pagbigyan, Joaquin eh. Kung ayaw niya tayong pagbigyan, di dito tayo uminom. Ilatag mo yung sako at mag-inom na tayo. Ang kulit niyo naman pala eh. Para namang hindi niyo ako kabisado. Kung hindi lang nagagalit yung asawa ko, pagbibigyan ko kayo eh. Pare, kahit wag kang uminom, basta dito lang kami. Hindi pare. Doon na lang kayo uminom sa pinyahan nyo. Wag dito. Konting hiya naman dyan oh. Nagalit ang magkapatid kay Madelo dahilan kung bakit nila pinagtulungan ito. Kawawa ang inabot ni Madelo sa dalawa. Duguan ang muka ni Madelo. Buong akala niya, inuman lang talaga ang pakay ng magkapatid. Dahil nang nakalagapak na si Madelo sa lupa, unti-unti niyang nakikita na yung magkapatid ay pumasok sa kanilang bahay. Tapos dinig na dinig ni Madelo ang malakas na sigaw ni Joya na humihingi ito ng tulong. Halata naman na mukhang pinagsasamantalahan na ng magkapatid ang kanyang asawa. Dahil sa bugbog sarado siya at masakit na masakit ang kanyang katawan, hindi niya magawang manggapang papasok sa bahay. Joya! Iyak na lang noon ni Madelo. Maya-maya pa natahimik yung sigaw ng asawa. Tapos ang magkapatid na Joaquin at Berto ay lumabas tapos nagtataas pa ng pantalon. Bago sila umalis, nagsalita pa si Joaquin ng hindi maganda. Subukan mong magsumbong sa mga pulis. Hindi mo alam kung anong kaya naming gawin. Ikaw naman kasi Madelo, ang hina ng ulo mo. Hindi mo alam kung anong pakay namin. Para kang hindi lalaki. Hindi ka marunong makiramdam. Tuluyan nang lumayas ang magkapatid. Maya-maya lang ay may dumarating na dalawang mag-asawa. Pinulot noon si Madelo at ipinasok sa loob ng kanyang bahay. Napasigaw pa yung matandang babae dahil nakita niya si Joya na wala ng buhay. Kalunos-lunos ang sinapit ni Joya dahil meron itong laslas sa leeg. Tapos dilat ang mga mata at wala na itong kasuotan. Joya! Ano nangyari sa'yo? Labis ang hinagpis noon ni Madelo sa nangyari sa kanyang asawa. Dito niya naisip yung inaalok sa kanya ng kanyang lolo bago ito mawala. Dito, bumalik sa kanyang alaala yung mga nakaraan. 1951 nang mangyaring nagpapaalam ang kanyang lolo. Tapos meron itong pilit na ibinibigay sa kanya. Lolo, huwag niyo po kaming iiwan. Madelo po.
Hindi na ako magtatagal. Kunin mo na ito, Apo. Dito mo matatamasa ang pagtatagumpay sa buhay. Hindi ko man napagtagumpay ang sarili ko. Ikaw lang. Ikaw na lang, Apo. Ayaw ito ng tatay mo. Apo, kapag inaral mo ang mga nakasulat yan, matatamo mo ang buhay na walang kamatayan. Yon yung huling sinabi ng kanyang lolo bago ito yumao. Ganun pa man, hindi ito tinanggap ni Madelo, bagkos ay ibinaon lang niya ito sa likuran ng bahay kung saan sila nakatira. mga demonyo sila. May araw din sila sa akin. Wika ni Madelo habang pinaglalamayan ang kanyang asawang si Joya. Isang linggo lang ibinurol ang kanyang asawa. Pagkatapos noon ay nagmukmok na siya mag-isa sa bahay. Halos hindi na siya kumakain. Tulala at nag-iisip kung gagamitin niya ba yung ibinigay sa kanya ng kanyang yumao na lolo. Hanggang sa isang gabi, nadinig niya yung pamilyar na boses. Wala kang magagawa, Madelo! Sigaw noon. Napasilip siya sa bintana pero wala siyang nakitang taong dumaraan. Berto! Bumalik ka rito! Dali-daling nagtatakbo noon si Madelo bitbit ang kanyang itak at hinanap niya kung saan ba nanggagaling yung ingay. Pero wala na siyang inabutan kaya't nagtungo pa siya sa pinyahan. Ilabas niyo rito si Berto! Tapos si Joaquin! Papatayin ko sila! Ay, iho! Maghulos diloy ka, iho! Wala rito ang mga boss namin! Hindi! Narinig ko! Huwag niyo na silang pagtakpan pa kung hindi pati kayo madadamay! Wala talaga rito, iho! Huwag mo kaming tutukan ng itak, iho! Anong wag? Isa ka pang matanda ka! Hinataw-hataw noon ni Madelo ang matandang pumipigil sa kanya. Ganun pa man, nausawan siya nang tumama yung kanyang itak sa gilid ng bahay. Ilabas niyo si Berto! Tapos si Joaquin! Iho! Wala rito ang hinahanap mo! Wala talaga sila dito! Sigurado kayo? Bakit ba napakalaki ng galit mo sa mga amo namin? Dahil masama sila! Pinatay nila ang asawa ko! Iho! Huwag mo sanang mamasamain, ano? Pag ang magkapatid na yon ay gumawa ng hindi maganda, asahan mong wala ng hustisya. Hawak nila sa leeg ang mga otoridad. Kahit na! Ako ang magbibigay ng hustisya! Ilabas nyo! Iho, walang tao rito. Dadalawa lang kaming mag-asawang matanda. Iho, tama na iho. Huwag ka nang magwala rito at kung nandito man sasabihin naman namin. Imposible! Kailan ba kinagat ng aso yung amo? Babalik ako. Babantayan ko kayo magdamag. Tinutuon ni Madelo ang kanyang banta. Binantayan niya magdamag ang pinyahan. Pero ni maski tuktok ng magkapatid na Joaquin at Berto ay hindi niya nasilayan. Dahilan kung bakit inabot na lang siya roon ng magdamag. Kinabukasan, tulog pa rin noon si Madelo hanggang sa pumasok sa kanyang panaginip ang kanyang yumao na lolo. Apo, sabi ko naman sa'yo kunin mo ang ipinamana ko. Nariyan ang lahat. Ikaw ang makapagbibigay ng hustisya sa asawa mo, Apo. Hukayin mo! Hukayin mo, Apo! Lolo,
Lolo! Nasan kayo, Lolo? Hindi nakita noon ni Madelo ang kanyang lolo. Ganun pa man, dali-dali siyang nagtatakbo sa likuran upang hukayin yung nakabaon. Dito niya nakita yung isang maliit na baul na kasing laki lang ng mga notebook ngayon. Ano bang mga nakalagay dito? Ang hirap naman buksan ng bowl na to. Nakakaubos ng pasensya! 2 oras bago nabuksan ni Madelo yung loob ng baul at dito tumambad sa kanya ang maliit na aklat na kulay itim. May mga nakasulat doon na Latin na ayon kay Madelo ay talaga namang yung mga Latin na yon ay talagang makapangyarihan na kapag sinambit mo sa harap ng tao, mangyayari ang gusto mong mangyari. Pero hindi yon ang plano ni Madelo dahil gusto niyang kunin ang kalooban ng libro at ipagkaloob din sa kanya ang kanyang plano at nang sa ganon, kanyang pahirapan ang magkapatid. Isang araw ang lumipas. Medyo nakakabisado na ni Madelo ang mga nakasulat. Latin man yon, pero merong nakasalin sa wikang Tagalog. Tama pala talaga ang lolo ko. Patay kayo sa akin ngayon. Maya-maya lang napadaan ang magkapatid na Joaquin at Berto. Tiyempo naman na hawak-hawak ni Madelo ang librong kulay itim. Dali-dali siyang nagtatakbo sa harapan ng magkapatid para harangin. Ano pare? Buhay ka pa pala. Wala ka talagang kadala-dala. Katulad ng sinabi namin sa iyo, hindi mo alam kung anong kaya naming gawin. Kaya naming hawakan sa leeg ang mga otoridad. Mga pare, hindi naman ako galit eh. Pwede bang katulad ng dati, mag-inuman tayo? Tsaka mga pare, okay lang yun, ano ba kayo? Hindi ko naman mahal yun eh. Ayos lang yun mga pare. Akala ng magkapatid na Joaquin at Berto ay nababaliw na si Madelo dahilan kung bakit hinarap nila ito. Nag-aaya kasi si Madelo na uminom at nagkataong meron siyang pera kaya sagot niya ang inuman. Talaga pare Talaga bang wala lang sa'yo yung nangyari? Wala yun pare, ayos lang yun. Ang alam noon ni Madelo ay nagtitiwala na sa kanya ang magkapatid. Ganun pa man, sobra ng katusuhan ang magkapatid na yon. Habang sila'y nag-iinom, nakatutok na pala sa ilalim ng lamesa yung tigisang baril ng magkapatid na Joaquin at Berto. Nang magkindatan yung magkapatid kasabay nun, ang pagpapaputok ng baril, dahilan kung bakit tinamaan sa tiyan itong si Madelo. Anong akala mo Madelo? Ha? Naniniwala kami sa sinasabi mo. Alam kong tatraidorin mo kami, kaya't inunahan ka na namin. Tama yung sinabi ni Berto. Wala kaming tiwala sa iyo, Madelo. Bagsak si Madelo sa inuman. Umaagos ang kanyang dugo. Nakikita pa rin niya ang magkapatid dahil bahagyang nakadilat ang kanyang mga mata. Kitang-kita niya kung paano tawanan ng magkapatid ang nakalagapak na katawan ni Madelo. Wika na lang ni Madelo kasabay nun ang pagtalikod ng magkapatid. Maya-maya pa napansin ni Madelo bago siya maubusan ng hininga ay may kumibabaw sa kanya na usok na kulay inaitim tapos nagkokorte itong tao. Katulad ng sinabi ko sa iyo, Apo, nang huling buhay ko sa mundo na kapag napasayo ang aking pamana, dito mo matatamo ang buhay na walang kamatayan. Maya-maya pa nawala yon. Tapos
nakita ni Madelo ang sarili niya na nakahiga na lang at duguan. Tapos patay na. Yung katawan ni Madelo ay inilibing na lang ng mga taong concerned sa paligid. Tapos ang kanyang kaluluwa ay gumagala. Nakakita siya ng isang tahimik na pamilya, pero ang pamilyang yon ay galing sa masama dahil yung pamilyang yon ay dating kumakain ng hilaw na laman. Nelson! Ang tagal mo naman dyan! Naubos na yung tubig ko rito sa CR. Wika ni Nenita na asawa ni Nelson. Ito yung pamilyang nakita ng kaluluwa ni Madelo. Nandyan na! Sandali lang sinabi eh. Tamang-tama ang pagkakataon. Tama ang sinabi ng lolo ko na ako yung taong walang kamatayan. Pumasok noon si Madelo sa katawan ni Nelson. Maya-maya lang, ramdam niya na parabang tao na naman siyang muli. Alis mo na ako, Nenita. Nelson? Ikaw ba yan? Ako to. Bakit? Bakit nagbago yung boses mo? Ako nga to. Alis mo na ako Teka, hindi pa ako tapos maligo. Maghahanap lang ako ng pagkain. Anong pagkain? Ang daming pagkain dyan sa mesa. Gusto ko yung pagkain na laman. Hoy Nelson! Hoy! Bumalik ka rito! Dali-daling umalis si Nelson. Pero hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil si Madelo na ang nakapaloob sa kanya. Ang plano noon ni Madelo ay hanapin ng magkapatid upang patayin. Ganun kasi ang gusto niya. Papasok siya sa katawan ng mga taong may kakayanan at gagamitin niya yon upang maghigante. Dali-daling nagpunta si Nelson o si Madelo papunta sa pinyahan. Pero wala roon yung magkapatid na manyak. Nasaan ho rito yung amo nyo? Wala ho rito. Sino ho kayo? Ako si Nelson. Meron akong pakay sa kanila. Wala ho Ginoo. Bumalik na lang ho kayo mamaya. Ganun ba? Mag-aantay ako. Bawal ho tumambay dito. Baka mapagkamalan po kayo magnanakaw. Wala akong pakialam. Basta sinabi ko dito lang ako. Natakot ang matandang yon. Dahilan kung bakit napaatras silang dalawa ng kapwa niya matanda. Ay Ginoo, ay matanda na kami. Huwag mo na kaming idamay dyan. Sinabi ko dito lang ako, diba? Dito lang ako. At aantayin ko ang magkapatid na yon. Isang oras na nag-antay si Madelo o si Nelson sa pinyahan. Maya-maya ay dumarating ang magkapatid tapos tawa ng tawa habang pasuray-suray. Sinabi ko naman sa iyo, Joaquin malinis ang pagkakagawa. Hindi ba? Nung barilin natin yung Madelo na yan, makalipas lang ang ilang mga oras, dumating na yung mga taong inutusan ko. Ayan, tinapon na lang daw nila yung katawan ni Madelo dyan sa rumaragasang sapa. Kaya huwag ka mag-alala doon. Medyo nangangamba kasi ako Baka mamaya may sa demonyo pala yung taong yun. Baka malintikan tayong dalawa, Berto. Di yun! Wala yun! May tao. Ano hong kailangan po natin? Ako nga pala si Nelson. Paring Nelson, ano natin? Sa inyo ba ito? Alin? Yung pinyahan namin yan. Bakit? Pwede bang makahingi? Hindi pwede. Lulugihin mo pa kami. Hoy, hindi hinihingi yung pananim namin ha? Ha? Tika pare, huwag mo naman akong dinuduro. Lumayas ka na rito. Baka kastiguhin pa kita Pare, wala namang duruan. Layas! Sa totoo lang tuwang-tuwa na noon si Madelo na nasa katawan ni Nelson dahil nasilayan na niya ang magkapatid. Sinabi ko sa'yo lumayas ka na.
Talagang pinipikon mo ako ah. Gusto mo bang balatang kita ng buhay? Ha, Nelson? Huwag masyadong mainit ang ulo. Hindi lahat ay pwede niyong idaan sa ganyan. Nakalimutan niyo na ba ako? Anong nakalimutan? Ha, Nelson? Ngayon ka lang namin nakita rito. Maaring iba ang pagkakakita niyo sa akin. Pero iba din ang nasa loob. Humanda kayong magkapatid. Nang magbago ang boses ni Nelson, dito ay napansin nilang yung muka ng lalaking kaharap ng magkapatid ay unti-unti ding nagbabago hanggang sa ito ay naging muka ni Madelo. Nakakatakot. Kakaibang tao yung nasa harapan ni Joaquin at Berto dahil hindi ito biro at isa siyang gabunan. Tumakbo na kayong magkapatid dahil kakainin ko kayo. Wika ni Madelo. Dahil sa merong baril ang magkapatid, walang tigil na pinagpapaputukan si Madelo pero hindi naman ito tinatalaban. Tamang bumabaon nga sa katawan ni Madelo yung mga bala pero hindi niya ito iniinda hanggang sa naubos na lang ang bala ng magkapatid. Teka! Ano bang kasalanan namin sa iyo, ha? Malaki ang kasalanan niyo sa akin. Ako si Madelo. Ako si Madelo, ang taong walang kamatayan. Nagawa niyang undayan ng mga matutulis na kuko ang magkapatid, dahilan kung bakit nagkanda sugat-sugat ang kanilang likod at dibdib. Patay kayong dalawa sa akin ngayon. Humanda kayo. Pakikinabangan kayo ng lalamunan ko. Ang ibig sabihin, hanggang lalamunan lang ang makakatikim sa kanila. Ang unang napatay noon ni Madelo, hetong si Berto. Tapos si Joaquin ay agad na nagtatakbo. Hindi ito nasundan ni Madelo dahilan kung bakit ito nakatakas. Lalamunan ko lang. Hanggang lalamunan ko lang kayo. Wika ni Madelo. Nang hindi niya mahabol si Joaquin ay umuwi siya sa bahay nila ni Ninita. Saan ka ba nang galing, ha, Nelson? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Anong di mo alam? Nelson, di ba meron tayong usapan na magbabago ka na? Bakit? Hindi naman ako umalis Andito lang naman ako sa bahay natin. Anong hindi? Ha? Ang tagal mong nawala, magdamag. Saan ka ba nagpunta? Nung mga oras na yon ay patawa-tawa lang si Madelo habang pinagmamasdan ang mag-asawang Nelson at Nenita habang nag-aaway. Muli niyang gagamitin ang katawan ni Nelson kapag hinabol niya si Joaquin. Nang malaman na ni Madelo kung saan ba nagtatago si Joaquin, dali-dali niyang binalikan ang katawan ni Nelson. Umalis na naman ang katawan ni Nelson sa kanilang bahay nang tila ba walang nalalaman. Patay kayo sa akin ngayon at babalikan niyo pa yung katawan doon ni Berto. Pagkakataon ko na to. Sa pagkakataon na yon, kasama na ni Joaquin ang kanyang magulang na lalaki tapos may mga kasama pang lalaking di baril. Ano nangyari dito? Posibleng meron pang ganong klase ng halimaw sa gubat na ito. Bago natin bilhin to, sa pagkakaalam ko, pinapatay ko na ang lahat ng mga nakatira ditong mga hindi basta nakikita. Joaquin, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang pumatay sa kapatid mo? Papa, totoo po yung sinasabi ko. Isang nakakatakot na halimaw. Tapos naalala niyo yung kwento namin ni Berto? Yung taong binaril namin na kainuman namin.
Papa, nakasapi siya roon, Papa. Sa pagkakataon na yon ay hindi naniniwala ang tatay ni Joaquin sa kanyang kwento. Maya-maya lang napahiwalay si Joaquin sa mga kasama niya at ito naman ang ginamit na pagkakataon noon ni Madelo na nasa katawan ni Nelson. Hindi ba sinabi ko sa iyo, nakakainin kita, lalamunan ko lang ang makikinabang sa iyo. Wika ni Madelo. Napalingon naman doon si Joaquin at dali-dali siyang nagtatakbo pero dinampot siya ni Madelo kasabay noon ang paghampas nito sa kahoy. Yung kahoy na may mga merong sanga na pinagputulan ay tumusok doon ang katawan ni Joaquin. Sa wakas, nakaganti na rin ako. Wika ni Madelo. Ibinalik niya ang katawan ni Nelson sa kanyang asawa. Ngayon ang problema niya, paano pa siya magiging isang tunay na tao? Dahil nga ang kanyang katawan ay patay na. Naalala niyang balikan ang kanyang mga kapatid. Tapos nagkataon na ang kapatid niya ay isa palang albularyo. Papasok pa lamang noon si Madelo sa bahay ng kanyang kapatid na junior ay nakita na siya nito kahit na siya ay isang kaluluwa na lang. Madelo? Ikaw ba yan? Nakikita mo ko? Madelo, patay ka na, di ba? Anong ginagawa mo rito? Ha? Kasi Junior, makinig ka sa akin. Hindi pa ako patay. Naalala mo? Yung libro ng lolo? Iyon ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kapatid ko, bunso, humanap ka ng katawan ng tao. Yung taong mamamatay na, gagamitin ko yung katawan niya para mabuhay ako. Teka nga sandali, Madelo. Mukhang nagkakalabuan tayo eh. Ginamit mo yung libro ng lolo? Alam mo bang napakadelikado noon? Bakit mo ginamit yun? Ayan, pag-aalagali kaluluwa mo. Buhay na buhay yung kaluluwa mo tapos maghahanap ka ng taong malapit ng mamatay? Madelo naman. Nagkataon na hindi kalayuan sa kanila ay merong taong mamamatay. Ang plano ni Madelo, aantayin niyang iwanan ito ng pamilya habang ito'y nakahiga. Tapos kanyang papasukin ng katawan at gagamitin niya pang habang buhay. Nagtagumpay si Madelo sa kanyang plano, dahilan kung bakit umuwi siya sa kanyang kapatid na albularyo. Heto na ako. Bunso, hindi man ako yung dating Madelo na kaitsura pero ako pa rin to. Madelo, bumalik ka na sa ilalim ng lupa. Anak ka ng demonyo. Bumalik ka na! Teka nga bunso, hindi ka ba natutuwa? Buhay na buhay yung isip ko. Hindi man ito yung sarili kong katawan, pero ako to. O alam ko. At hindi rin ako naniniwala na walang basbas ng nasa ilalim ng lupa yung ginagawa mo. Madelo, umalis ka na rito. Baka nakakalimutan mo. Isa akong tanyag na albularyo. At hindi ko minana yung binibigay ng lolo. Tapos ikaw palang makikinabang. Lumayas ka na rito bago ko pa makalimutan na kapatid kita. Ganun ba? Aalis ako. Pero itong tandaan mo, Junior. Magmula ngayon, magkalaban na tayong dalawa. Albularyo ka, di ba? Ako ay isang buhay na kaluluwa at gagawin ko ang gusto ko. Madelo, nasobrahan ka na ng kasamaan. Hindi na ikaw yata yung kapatid ko ah. Lumayas noon si Madelo at nagpakalayo-layo. Kaya lang ang problema, yung mga taong kanyang pinasukan ay dala-dala pa niya. Katulad na lang ng katawan ni Nelson. Napunta ito sa kanya sa tuwing sasapit ang gabi ay kusang nagbabago ang anyo ni Madelo habang ito ay nakahiga.
Di ko mapigilan. Wika ni Modelo habang naglalaway. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil sa mga oras na yon ay napunta sa kanya ang pagiging aswang ni Nelson, tapos naghahanap siya ng sariwang laman. Naglayag si Modelo papunta sa mga kabahayan at nalapagan niya yung kapitbahay ng kanyang kapatid na si Junior. Oh, may problema ba, kapanalig? Ha? May bisita yata tayo, Kanole. Ha? Sino? Ayun po. Ay, hayaan mo yun. Hindi problema yun. Tataboy ko lang yan eh. Pero nararamdaman ko siya yung... Yung kapatid mo? Yung kinukwento mo sa akin? Opo. Hindi na ako magtataka. Yung librong itim na sinasabi mo na may kakayanan na pumasok sa ibang katawan ng tao yung taong magtatangan nun, makukuha niya yung kakayanan nun. Ang ibig bang sabihin nun, nakapasok siya sa katawan ng aswang? Maaring ganun po. Laway ng laway noon si Modelo habang nakatingin sa kanyang kapatid na si Junior, tapos sa kanyang kapanalig na si Kanole. Si Kanole at si Junior ay magkapanalig. Kumukuha ng kaalaman si Junior kay Kanole sa pamamagitan ng mga mutya na hindi pa niya nalalaman. Kanole, maawa ka sa kapatid ko. Huwag po. Kapatid Modelo, halika rito. Lumapit ka sa akin. Habang gumaganon si Modelo, malapit na yung kanyang muka sa muka ni Kanole. Matapang naman siyang tinitignan ni Kanole mata sa mata. Maya-maya lang, yung mga mapupulang mata ni Modelo ay nagbalik sa normal. Tapos, bigla siyang naging isang tunay na tao. Nasaksihan pa nga yun ng mga kapitbahay niyang lulusubin sana ni Modelo. Ayos na. Junior, ipasok mo yung kapatid mo sa loob. Madali ka. Habang madilim, habang hindi pa nakikita masyado ng mga tao. Akong bahala. Dali-daling ipinasok noon ni Junior ang kanyang kapatid na si Modelo sa loob. Talian mo. Bakit po tatalian? Basta talian mo. Yung mga chismosa at chismosa na marites sa tawag ngayon, mga nagsigsilapitan, nakikiisyoso kung ano bang meron sa loob. Mga kasama, yung mga nakita nyo, wala ho yun. Isang ibon lang ho yun. Uulamin naming dalawa. Alam nyo naman na kaming mga albularyo kumakain ng ibon na malaki. Umalis na ho kayong lahat dito. Sige na. Nang sabihin ni Kanole sa mga tao na ibon na malaki yung kanilang pinasok sa loob, ay natakot sila tapos ng diri. Ganon? Pasensya na. Tawa pa noon ni Kanole kasabay sa pagpasok sa loob ng bahay. Ano, Junior? Naitali mo na? Opo, wala siyang malay. Nagantay sila ng umaga hanggang sa nang magising noon si Modelo. Nagulat siya dahil mukha ng kanyang kapatid at mukha ni Kanole ang nakakubabaw sa kanya. Bakit nandito ako? Junior, sino ito? Ako si Nole. Yung katawan ng taong yan, yung malapit ng mamatay. Hindi ka ba naaawa, Modelo? Imbis na nagpapahinga yung katawan ng taong malapit ng mamatay, kinuha mo pa. Modelo, naikwento sa akin ng kapatid mo na yung asawa mo, nadisgrasya nung magkapatid At nababasa ko sa isip mo, napatay na ang magkapatid na yon at ikaw ang pumatay. Modelo, napakahirap ng buhay na pinasukan mo.
Imbis na nagpapahinga na rin ang katawan mo pero hindi. Hindi, Madelo. Yang kaluluwa mo ay walang kamatayan. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo bang magpahinga na? Ayoko. Gusto ko pang mabuhay. Pero pati na yung katawan mo, kaluluwa mo na lang ang gumagala. Madelo, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na ikaw yung taong walang kamatayan. Alam mo ba, pumapasok din sa isip ko na baka dalawa ka eh. Hindi yan basta magagawa ng isang ordinaryong libro kung walang basbas nang naninirahan sa ilalim. Madelo, aminin mo sa akin. Magmula nang hinukay mo yung libro ng lolo mo, meron ka ng mga nakikita Diba? Merong mga nagpaparinig sa iyo at ang hindi mo alam, Madelo, napapayag ka na pala nila na mag-isa kayo. Nang dahil doon, nagagawa mong pumasok sa katawan ng tao para maghiganti. Madelo, mali yung aral ng lolo mo. Kaya nga yung kapatid mong si Junior, hindi niya yun tinanggap eh. Mas pinili niyang sa akin kumuha ng kaalaman. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Talaga ba? Hindi mo alam? Kailangan pa ba ng paliwanag? Pakawalan mo ko. Pakawalan? Tapos ano? Manggugulo ka? Papatay ka ng tao, kakain ka ng buntis ng bata? Yan ang hindi ko mapapayagan. Bakit, sino ka ba? Ako si Nole, isang albularyo. Madelo, yung pagiging aswang kaya ko pang tanggalin eh. Pero patay ka na eh. Madelo, ipapanalangin na lang kita. At nang sa ganon matahimik na yung kaluluwa mo. Patay ka na. Yung kaluluwa mo gumagala pa. Magpahinga ka na, Madelo. Ha? Hindi! Habang tumatagal ay nakukumbinsi ng paunti-unti ni Kanole si Madelo na nasa katawan ng ibang tao. Dito ay kanyang pinapaliwanag ang magiging karapatan niya pagdating ng araw o ang tinatawag na hatol. Natakot si Madelo dahilan kung bakit tinanggap niya yung alok ni Kanole na bumalik na sa kanyang katawan. Hahanapin namin kung saan ba napunta yung katawan mo. Madelo, yung katawan mo ay hindi katulad ng iba na mabilis na naagnas. Madelo, sige. Ngayon din lalakad kami ng kapatid mo. At kapag nakita namin yung katawan mo, bumalik ka na roon. Ibaon mo na sa limot yung pangyayari sa buhay mo rito. Ha? Huwag mong antayin na dumating pa ang karawan ng paghatol. Hindi mo matatamo yung mga sinasabi mo, lalong-lalo na yung sinabi ng lolo mo. Makalipas lang ang ilang mga oras ay nahanap na ni Kanole at ng kanyang kapatid ang katawan ni Madelo. Dahilan kung bakit dali-daling bumalik doon si Madelo at binigyan nila ito ng maayos na libing. Kanole, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Paano niyo po nagagawa yung mga ganong bagay? Talaga bang hindi naaahon si Madelo mula sa kanyang katawan? Hindi na, Junior. Hindi na siya makakabalik. Bakit kamo? Dahil makapangyarihan ang dasal. Ang dasal na binitawan ko ay kayang magbaon hanggang sa kaila-ilaliman nang hindi na siya makaahon. Ganun po ba? Ay, maraming salamat po. Sa pagtungo nyo rito, natulungan nyo pa ako sa problema ko sa kapatid ko. Pero kung hindi nyo po nagawa yon, tiyak na mahihirapan ako kung paano ko ba ikakahon niyang kapatid ko. Kasi nakuha niya yung kakayanan ng isang tao na bilang isang aswang para makaganti ron sa nakapatay sa kanyang asawa. Wala yun, Junior. Ang importante, ayos na ang lahat. O siya nga pala, yung mga billing ko At yung gumagambala sa'yo, iuwi ko na yun. Ako nang bahala ron. Madali naman kausap yung mga elementong yun Basta tandaan mo lang, dito sa lugar na ito, maraming gustong sumubok sa'yo at mag-iingat ka palagi. Kung kakailanganin mo ko uli, tawagin mo lang ako kahit hindi ka na magpadala ng sulat.
Masyadong malayo ang padala ng sulat dito. Tawagin mo lang ang pangalan ko sa hangin, ha? Opo, Kanoli. Opo. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Bago bumalik si Madelo sa sarili niyang katawan ay naikwento niya ang lahat-lahat ng iyon. Maraming salamat po sa tumutok sa kwento. Katulad ng sinabi ko ay babawi po tayo ngayon. 2 mahabang istorya ang ilalapag po natin sa araw na ito. Salamat po.